the Word and to bring us the Word of God for this evening, Pastor Ronald Garcia. Thank you, Elder SJ. Isa sa mga young elders po natin sa ating church. Kayo ba'y natutuwa na medyo malamig ngayon? Na yung iba hindi pa naligo since last week? Hallelujah! Masaya po ba kayo sa gabing ito? Malapit na po ang Feb 14. Para po makatipid kayo, mga mister. Bili na kayo ng bulaklak ngayon. Mas mura pa ngayon. Hallelujah. Pero dahil mahal po natin ang ating mga asawa, bumibili po tayo ng sambaggita. Hindi, roses pala. Hallelujah. Sa gabi ko pong ito, pinag-uusapan po natin ang Feb-ibig, ang pag-ibig na sineselebrate ng iba. Pero hindi po tayo nakikigaya sa iba. Tayo po pag-uusapan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung paano po tayo umiibig ay nagmamanifest po kung paano po natin naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ang topic po natin for the whole February is how to experience the best of God's love. May mga dahilan o may pamamaraan upang ang pag-ibig ng Panginoon ay fully maranasan po natin. So, napag-usapan po natin last week, yung experience God's best love through faith in Jesus Christ. Dahil po sa pamagitan po ng Panginoong Jesus, pinakita niya po kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Siya po yung unang nagbigay. Kaya nga po sa mga na hanggang ngayon ay hindi pa tumugon sa pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin nun, binasted nila ang Diyos. Dahil ang Panginoon po ay nanliligaw sa bawat isa. Sabi po ng John 3:16, for God so loved the world. At kapag po, pag niligaw po ang isang lalaki, ay nagbibigay siya. He gave His begotten Son. At kailangan po tayong tumugon. Sabi po ng salita ng Panginoon, whosoever believe in Him. So, kailangan po tayong tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Kung di po tayo tutugon, ay mapapahamak po tayo. Pero kung tayo tumugon sa pag-ibig ng Diyos, tayo po'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung ngayong araw na to, o ngayon, hanggang ngayon ay busted pa rin ng Diyos sa inyo, sa kanyang panliligaw, meron po bang masayang na busted? Umuwi siya, nagsa-celebrate. Wow! Anong dahilan? Busted ako. Meron po ba? Tuwang-tuwa na busted siya. Sa mahabang panahon, binigay mo na lahat, pati cellphone mo at load, tapos busted ka rin pala. Parang gusto mo lahat kunin. Pero kapag successful, ako nga po, nung ako'y sinagot ng aking asawa, nagtaka po ako, lahat na nakakasalubong ko, nakatingin sa akin. Nagtataka po ko talaga. Lahat na nakakasalubong ko, nakatingin sa akin. Pag-uwi ko po, nag-CR po ako. Sa CR namin, may salamin. Nakita ko, nakangiti pa pala ako. Siguro tinatanong niya, ba't nakangiti ito? Hallelujah. So kasama niyo po ba, katabi niyo po ba ang misis niyo ngayon, o mister niyo ngayon? Yung proud na katabi niya, misis niya, sumigaw ng hallelujah? Or taas ang kamay para makita ko. Yan. Hallelujah. Kasi nung pinangakuan natin, namamahalin natin siya ng buong buhay natin, nung ang katawan niya ay Coca-Cola pa rin. Pero hindi pa rin nagbago, Coca-Cola pa rin. Kaso nga lang, litro na. 2 liters pa. Okay. Wala po yan, wala po doon sa nakikita. Ang pag-ibig po kasi, hindi po ako naniniwala, love is blind kasi nung niligawan mo naman yung misis mo, hindi ka naman nakapikit Talagang nagandahan ka sa kanya. Pero I believe, ang pag-ibig ay patuloy na mananariwa kapag ang Diyos ang naging sentro ng buhay natin. Amen. Kaya mapalad po ang mga misis na ang mister nila ay Kristiyano na. Hallelujah? Hallelujah? Wala akong naririnig na misis, parang duda pa rin Parang di naman pastor, parang impyerno pa rin. Okay? Pero kung ang
padre de pamilya ay naglingkod na sa Diyos, sunod-sunod na po yan, maglilingkod na po lahat. No, kasi po madali pong manghatak ang tatay kasi po siya yung nagtatrabaho eh. Kaya sasabihin lang sa anak, anak, mag-church tayo, bukas dadagdag ako allowance mo. Hallelujah. O pag hindi sumasama si Mrs., sama ka sa church mamaya, dadagdagan ko yung pang-grocery mo. At saka yung pang-lasada mo, ako na ang may sagot. Pero pag-uusapan po rin natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, no? Higit pa ang binibigay ng Panginoon sa atin. At kasalanan na po natin kung hindi po tayo tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayon sa gabi pong ito, pag-usapan natin is to experience the best of God's love with an obedient heart. Okay? Obedient. Sabihin niyo nga po, obedient. Sa pagsabi pa lang na obedient, ayaw niyan sumunod eh, no? So sabihin nga po, obedient heart. Hallelujah. Tayo po ito, manalangin. Amang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa oras na to at kinikilala po namin kung wala ang iyong patnubay at kung wala ka rin sa buhay namin, ay wala pong halaga ang pag-uusapan natin. But as we pray, Lord, kayo ang manguna, kayo ang magpala, kayo ang magbigay sa amin ng katalinuhan upang lahat ng aming pag-uusapan ay makamdan po namin sa aming buhay, magawa po namin, makasunod po kami sa inyo at may tama po namin ang mga pagsunod namin sa iyo. Be with us, Lord. Dalangin ko na sa pagtapos ng mensaheng ito, ay kakitaan niyo po kami ng tunay na pagsunod na nanggagaling sa puso. And as I pray, let your Holy Spirit empower us with wisdom. And as I pray as well, to open our heart of understanding upang lahat ng aming pag-uusapan ay tumuloy mo po sa aming mga puso at isipan at magawa po at makasunod po kami. Be with us, Lord, as we acknowledge your presence. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi po ng Romans 6:17-18, but thanks be to God that you who were once slave of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed. Okay. In-emphasize po na sinulat ni Pablo, no, pinasulat ng Panginoon kay Pablo, na tayo po ay nagpapasalamat na dahil tayo po ay nailabas na-set free na sa pagiging slave sa kasalanan. Kasi po may pinag-ugatan yan sa verse 16, kung meron tayong verse 16. Romans 6:16. No, ang sabi niya, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slave, you are slave of the one you obey. Kaya nga po sa 17, sinabi niya, but thanks be to God. Kaya nga po yung pagsiset free sa ating mga kasalanan na maging patuloy na alipin ng kasalanan, ang nag-set free po niyan, hindi po tayo, ang ating Panginoon. Kaya nga po nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil tayo po ay sumusunod na ngayon ng buong puso. Hindi buong nguso. Okay? Buong puso. Kasi po kapag buong puso yan, madaling sumunod. Hallelujah. As you remember, nung kayo ay nasa honeymoon stage pa, pag sinabi ng asawa niyo, uwi ka na maaga, ang bilis mo umuwi ng maaga. No, gusto mo talagang umuwi na agad. Ayaw mo mag-overtime. And after 20 years, puro overtime ka na lang. Ay, hindi naman, no? Ba't tahimik ngayon? Hallelujah? No? Kapag punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ka ng, o puno yung laman ng puso mo, nakakasunod, madali sumunod. Kasi nararamdaman mo na naintindihan ka nung taong nag-utos sa'yo. No? Nakalimutan nyo na yung kapag sinabi ng mister mo pag-uwi mo, pag-uwi ng mister, sasabihin niya, ano ulam? Hanapin mo sa ref. Buksan mo na lang ang ref. Wala naman tayong ref. Di wala tayong ulam. Ganun lang yun. Okay? Pero madalas, no? Kapag puno ang pag-ibig natin, puno ang puso natin ng pag-ibig, nararamdaman po natin yan, kaya madali pong sumunod. As you remember, nung kayo tumunggon sa ating Panginoon, kaya nga po kailangan mag-progress, no? Nung tayo po katatanggap lang natin kay Lord, lahat gusto nating gawin agad, mag-share, magbasa ng salita ng Diyos, manalangin. Hallelujah. Pero ngayon, nananalangin pa rin.
Amen. Nagbabasa pa rin ng Bible. Sabi ko nga sa kausap ko mga kabataan kanina sa pastor's office, kung hindi ka marunong maghukay ng salita ng Diyos, walang excitement ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Gusto niyo malaman po kung paano maghukay ng salita ng Diyos? Tapusin niyo po yung level 1 to 5. Dahil po pagdating sa advanced class, nagtuturo po ako niyan. Deal? Nakasimangot yung hindi nagde-dep. Natutuwa yung mga naka-dep. Mag-enroll na po kayo kasi next Saturday na po yan. Okay, nasa function hall po yung mga listahan. Hallelujah. So, become obedient from the heart to the standard of teaching. This is God's word to which you were committed. Di po ba sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo nag-grow, nag-commit. Natintindihan natin ang salita ng Diyos and we need to comply, we need to apply as well sa buhay natin. And having been set free from sin, have become slave of righteousness. Right now, hindi na po tayo slave of sin, tayo po ay slave ng katwiran at katarungan ng ating Panginoon. Hindi na po tayo basta-basta. Ang tawag nga po dyan sa English, we are not just. Because we are now obedient to the very word of God. And through His righteousness, nagmamanifest na po sa atin yan. Hindi po tayo pinalaya ng Panginoon sa kasalanan upang maging malaya tayong gumawa ng kasalanan. Hindi po yun. No? Maraming nagsasabi, hindi natin makuha ang ganap na kabanalan. Hindi rin tayo ganap na makasunod sa ating Panginoon. Kaya nga yung iba, mga Kristiyano sinasabi, hindi na nga sinusunod ng Panginoon. Pero nakakalimutan nila that we have the Holy Spirit to empower us to obey. Hindi po natin sariling kalakasan ang kailangan para tayo maka-obey at makasunod sa ating Panginoon. We need the Holy Spirit and empowerment. Kaya we need to seek the Word of God. Kaya nga before reading the Word of God, pray. Asking the very power of the Holy Spirit para maintindihan po natin yan. Amen. Hallelujah. No? And this passage, no, yung pong 17-18, shows that obeying from the heart leads to freedom and a deeper relationship with God. No? Nagagawa po natin. Alam niyo po, kapag meron tayong malalim na ugnayan sa bawat isa, madali pong kausapin. Madaling makipag-connect. Kapag meron kang malalim na ugnayan sa tao, lalong-lalo na sa asawa mo, kapag malalim na yung ugnayan niyo sa bawat isa, hindi kayo basta-basta nag-aaway lang. Nagsusuntukan kayo, ay hindi. Kapag nag-away, merong bati. Hallelujah. No, sabi ko nga sa aming mag-asawa, kung halimbawa mag-aaway o kung may issue pinag-uusapan, meron kami tinatawag na privilege time. Kasi po ito, ang malimit, kaya po gumagrabe ang away ng mag-asawa kasi pinag-uusapan siya ng umaga, pinag-uusapan siya ng tanghali, pinag-uusapan siya ng gabi. Parang itbulaga. Okay? Want to sawa. Gusto niyo ba paulit-ulit? Parang sirang plaka. So pag pinasok sa privilege time lang pinag-uusapan. Ang privilege time is good for 15 minutes lang. 15 minutes sa akin, 15 minutes sa asawa ko. Pag yung issue, yung problem, pinasok sa privilege time pinag-uusapan. So, ibig sabihin, pag sa simula, 15 minutes, natapos niya, yung privilege time niya. So, yung issue yung pinag-uusapan sa privilege time for that day, tama na. Pag-uusapan ulit yan the next day. And I'm sure, dahil malalim ang ugnayan niyo sa bawat isa, sa next day, privilege time, nasa reconciliation na kayo. Why? Kasi nasambit mo na, naparinig mo na yung issue mo, at narinig mo na rin yung issue ng asawa. So this time, dahil malalim na ugnayan nyo, sigurado, mag-i-evaluate ka sa mga sinabi mo at sinabi niya. Hallelujah. Amen? Kaya nga po, an obedient heart does open the door to truly experience God's heart. Kasi nga po, binagbubulayan natin
ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang tinawag po one of the, yung Greek word na ginamit po sa pagiging slave is bondservant. Okay? It's from the word, naging root word po niyan is doulos. Ibig sabihin po kapag tayo mga servant, tayo tagasunod lang ng ating Panginoon. So kung tayo tumanggap sa ating Panginoon, tagusunod na po tayo sa paggawa ng mabuti. Ito po'y bunga ng ating kaligtasan. Kaya nga po nag-manifest ng Santong Espiritu sa atin, kaya nga po nakakagawa na tayo ng mabuti. Without God, without Jesus in our life, hindi po tayo makakagawa ng mabuti. Because only God is good. Amen? Sabi pa, sa pagpatuloy natin, sabi po ng Hebrews 3:14, pakiyan nga po, Hebrews 3:14 sa NLT, maganda siya sa NLT. Okay? Sabi niya, we have 3:14. Okay. For if we are faithful to the end, trusting God as firmly as we first believe, we will share in all that belongs to Christ. Kapag naging matapat po tayo, nagpatuloy na faithful sa pagsunod sa ating Panginoon, God will bless us. Okay? At hindi lang basta blessing. We will share, we will have this portion that belongs to Christ. Ayaw niyo pa po yan. Hallelujah. Marami po kasi sa panahon ngayon, madaling sumunod, pero they are not actually willing. O yung iba, willing, pero ayaw naman sumunod. No? Parang kapag pasukan, nung tayo nag-aaral pa, no? Willing tayong pumasok, pero hindi naman tayo willing sumunod sa exam. No? Kaya nga po nung high school ako, talaga sinasambit ko sa mga klase namin, sino talaga yung nag-discover at nag-formulate ng pag-aaral? No? Siguro mga 3 buwan nang inuulit-ulit ko, wala sumasagot. May isang klase ko, sabi niya, bakit Garcia? Ba't hinahanap mo? Papatayin ko. Bakit? Pinahihirapan ako eh. No? Nagbabayad ka na, pahihirapan ka pa. Pero of course, tinuturuan po tayo. No? Sa pag-aaral po, actually, yung iba sinasabi nila, hindi natin kailangan yan. No? Lalo-lalo sa math. Sino po yung mahilig sa math? Matudtud. No? Pag math, I cannot do the math. Okay? Sinong mahilig sa memorization? Pero alam niyo po, kahit hindi ka mahilig sa memorization, as you read the Word of God, nagre-retain po yan because this Word, they have this power as double-edged sword that penetrates in the deepness of our hearts. Hallelujah. Kaya nga, to experience the best of God's love with an obedient heart, therefore, obey from the heart immediately. Sabihin niyo nga po, immediately. Talagang mabagal din no? Immediately. Medyo mabilis-bilis. Okay? Okay. Tayo po ay mga slave ng ating Panginoon. And when we obey, gusto natin at gusto ng Panginoon, kaagad-agad. Gusto niyo ba yung mga anak niyo sasabihin, anak, pwede bang maghugas ka ng plato? Wait lang. No? Mataas pa ang boses sa'yo. Gusto niyo yan? Anak, baka pwede ka namang magwalis muna ng garahe natin. Tapos sasabihin niya, kauhugas ko na ng plato, ako na naman. Isa lang anak mo eh. Yun lang talaga. Okay? Pero tingnan niya, gusto niyo makarinig na wait lang? Sa customer service, sasabihin, may complaint ka, sasabihin, wait. Gusto mo yan? Hallelujah? Of course, ayaw natin. Ang Panginoon kaya, pinaghihintay natin. No? Tinawag tayo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, i-share mo yung gospel sa pamilya mo. Wait lang, Lord. Pero ang tanong ito, kung si Lord ang master ng buhay natin, He is our Lord, wala ba siyang karapatang utusan tayo? Wala ba siyang karapatan na mag-command sa atin? Parang sinasabi lang natin, Lord, hanggang dito ka lang. Hindi pa pwede. Kasi all out yan eh. Hindi pa pwedeng maliligtas lang kalahating katawan mo. Mag-enjoy ka na. No? Kaya nga we need to obey God with all our heart. Kaya nga kapag po with all our heart, ibig sabihin nun, sincero ka sa pagsunod.
Hindi half-hearted. No, hindi yun yung sabi ng bata, sabi ng tatay sa bata, "Anak, upo ka." Matigas ang ulo ng bata. "Ayoko." "Upo ka sabi." "Ayoko." "Hindi ka upo." Umupo. Kasi mataas na boses ng tatay Sabi ng anak, "Tay, kahit nakapupo ako, pero sa isip ko, nakatayo pa rin ako." Okay? Parang sounds similar, no? Parang narinig na natin yung command. Pray every day, pero di pa rin tayo nagpipray. Call to me and I will answer you, pero wala pa rin. Si Lord na nag-i-invite, pero wala pa rin. Pero as we consider God as our Lord and Savior, kailangan lang po tayo sumunod sa Kanya. Otherwise, hindi na po siya Lord. Amen. Sabi po ng John 14:15, "If you love me, obey my commandments." So yung pagsunod natin, nag-equate ito kung paano natin kamahal ang Diyos. Sinusunod natin siya. Okay? So yung pagsunod po natin, nagpapakita yung manner ng pag-ibig natin sa Diyos. Sabi ng Genesis 2:1-3, ito po ay ito po yung last testing ni Abraham sa Panginoon. Sometime later, God tested Abraham's faith. Okay? Kaya Abraham na po ito, nandiyan niyan po si Isaac. Okay. Abraham, okay, God called, tapos sumagot po si Abraham, yes, he replied, "Here I am." Yung word na pagsabing, "Here I am," ito po yung proper na pagsunod dun sa pagtawag ng Diyos kay Abraham. Ibig sabihin, hindi lang po siya, "Nandito ako." Hindi. Nandun po yung respeto niya sa Almighty God. Nung sinabi niyang, "Yes, I am. I'm here." Okay? "Take your son, your only son." Minention, yes, Isaac. Parang si Isaac po ba? Yes, si Isaac. "Whom you love so much." Hallelujah. Take note the word, whom you love so much. Hallelujah. Kaya nga po, it's a test of faith. Kung sino na talaga ang nagmamay-ari sa pag-ibig ni Abraham, si Isaac na ba? O ang Diyos pa rin natin? Okay. "And go to the land of Moriah." Marami pong singer na lumalabas dyan. Isa na po dyan si Mariah Carey. Hindi, Mariah po yan. Okay. It's to the land of Moriah. Ito po yung Jerusalem right now. On. "Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you." So hindi pa, sinabi lang yung lugar, pero ipapakita o ituturo kung talagang saan. Okay. Ito po yung testing ni Abraham na ilang ulit ng kinakausap ng Panginoon si Abraham dito. Kasi nga po, it's about 50 to 62 years na nakaraan mula sa Genesis 12, ang Genesis 22. Okay, it's about 50 to 62 years gap. Ibig sabihin, si Isaac dyan, mga 25 to 37 years old. Mga ganun na siya kaedad. Medyo mama na rin si Isaac dito. So, nung narinig niya to, may utos ang Panginoon sa kanya. In verse 3, the next morning, okay, kaagad-agad, the next day, Abraham got up early. Mas maaga siyang tumayo. He saddled his donkey. Hinanda na yung kanilang sasakyan o yung gagamitin na magkakarga. And took two of his servants with him along with his son. Hinanda na rin si Isaac. Then he chopped wood for a fire, for a burnt offering, and set out for the place God has told him about. Sumunod. Okay? Take note, this Isaac was ito yung son na whom you love so much. Okay? So, hindi basta-basta yung i-offer. Hindi basta-basta yung pinilang ng Diyos na i-offer niya. Pero sumunod pa siya talaga immediately on the next day. Pero anong nangyari? Nung i-offer na si Isaac, nung papatayin na siya, isang tinig ng Diyos na sinabing, wag. Okay? At doon sinabi ng Panginoon, even the angels of God, na sinabi na
ngayon, alam ko na sumusunod ka at mahal mo pa rin ako. It's a test of faith and love. So, may minention ang Panginoon doon sa kay Abraham na nasabi niya sa Genesis 22:17 na lang, dagdag natin, Genesis 22:17, I will certainly bless you, I will multiply your descendants beyond number, like stars in the sky and the sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me. Hallelujah. Sabi ng James 2:22, yung kanyang pagsunod at pananampalataya made it complete. No, yung his faith made complete, but what he did. Hindi lang yun. Sabi ng Hebrews 11:19, Abraham reasoned that if Isaac died, God was able to bring him back again. Kahit na wala pa siyang narinig na muling nabuhay sa pamamagitan ng Panginoon. No? Take note, yung birth offering na gagawin na ipaprocess kay Isaac, hindi lang basta papatay, tapos susunugin na. Limb by limb, puputulin yan. Pupugutan ng ulo, ng braso, ng paa, tapos ipatong-patong, tapos susunugin. Pero naniniwala pa rin, nananampalataya si Abraham, ganun ang tindi ng pag-ibig sa pagsunod sa ating Panginoon. Alam niya na kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Kahit putol-putol na, kahit yung pagbalik ng Panginoon, yung instead na kanang kamay, baka kanang paa. Pero buhay. Pero hindi. Hindi. No? Hindi ganun nagdo-joke ang Panginoon. Okay? So, pinigilan at nagbigay ng promise. Alam niyo mo, sa lahat ng pagsunod natin kay Lord, may pangakong pagpapala. So, dahil grabe ang isa-sacrifice, grabe ang pagsunod, grabe naman ang pagpapala ni Abraham. Hindi nagkulang si Abraham, kung babasahin po natin ang Genesis. At siya ay mayaman, no, sa livestock, sa mga alipin, at powerful din ang kanyang mga soldiers. Okay? So, kay Isaac naman in Genesis 26. Okay. Sabi ng Genesis 26:4-5, I will cause your descendants to become as numerous as stars in the sky, and I will give them all these lands. And through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. Tapos ito, in verse 5, and I will do this because Abraham listened to me and obeyed all my requirements, my commands, my decrees, and instructions. So, nung sinasabi ng Panginoon, kay Isaac na to kay Isaac. Nung sinasabi ng Panginoon kay Isaac ito, ni-remind ng Panginoon yung pangako niya sa kanyang tatay, palagay ko si Isaac, narinig ko na yan eh. Yan yung sinabi mo, Panginoon, nung ako i-offer. Pero, sinave mo ko at nangako ka sa aking tatay. At ginawa naman ng ating Panginoon. Ang Panginoon, kapag nangako, ginagawa niya. Hindi katulad ng mister mo. Ay, hindi pala. Hindi katulad ng kapitbahay niyo. Ang kapitbahay ko, pastor, yung mister ko eh. Hallelujah. No? Parang sabi nung mag-asawa, yung misis, pastor, gusto ko nang hiwalay ng aking asawa. Okay. Sabi ng salita ng Diyos, Kristiyano po to eh. Sabi ng salita ng Diyos, love your enemy. Kaso, pastor, hindi ko na talaga matiis. Gusto ko nang umiwalay. O sige, lipat ka ng bahay, pero sa katabi mo lang. Sa tabi lang ng bahay ng misis mo. Kasi sabi ng Panginoon, love your neighbor. Wala pa rin kawala. Okay. Kaya nga sa ating pagsunod, blessing will flow to you and through future generations when you obey God with all your heart. Hindi po tayo mawawalan. No, sabi ng Psalms 119:57, no? Lord, okay, minention na ng Salmita kung sino yung kinakausap niya. So kapag caps lock lahat, yung L-O-R-D, ang ipinag-uusapan po dyan, ang Almighty God. Okay? Ang ating Diyos. You are mine. Kumbaga sinasabi ng Salmita, you are my portion. Kung pagpapala, kung lahat ng nakikita ko,
Sa lahat ng ito, gusto ko ikaw lang. Okay? Kaya nga sinabi niya, you are mine. I promise to obey your words. Yun lang naman ang nararapat. When we consider God as our God, we need to obey Him. No delay. Hallelujah. Walang wait lang, Lord. Okay? Kasi nga, pinili natin na ang Diyos ay sa atin. Sa atin siya. Hallelujah. Tapos sabi niya, with all my heart, I want your blessings. Okay? With all my heart, I want your approval or your acceptance. Kasi nga, Lord, you are mine. I promise to obey your words. Alam ng salmita, may mga pagkakataon na hindi siya nakakasunod. Pero nangako siyang susunod, kaya nga sabi niya, with all my heart, I want your blessings. Parang ano yan, parang yung lalaki kapag namanhikan, kaso wala na atang gumagawa nito. Pero ako, ginawa ko pa rin ito sa misis ko, namanhikan po kami, buong puwersa ng angkan ko. Okay? Pag namamanhikan, ang nagpapakain yung lalaki, hindi babae, no? Dinala namin ang buong dainty. Okay? At para kang namamanhikan, you are asking for acceptance and approval sa magulang ng babae. Kaso, malimit ata ngayon. Pero wala sa Calvary Temple nito na kukunin ng blessing pero 3 months inside. Pero wala sa Calvary Temple yan. Amen? 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 Hallelujah! Dami nakasimangot. Hallelujah. Okay. Then sabi niya, with all my heart, I want your blessings, I want your approval, I want your acceptance. Be merciful as you promise. Kasi nga po, he's asking for approval. Kasi nga, Lord, you are mine. Okay? Then, be merciful. Alam niyo po, we cannot really ask mercy to the Lord. Kasi nga po, parang grace yan. Siya yung nagbibigay. Walang kondisyon yan. Hindi dahil karapat-dapat ka. Wala. Hindi ka nga karapat-dapat. Kaya nga binibigay niyo yung mercy ng ating Panginoon. Pero, we can rely sa mercy ng Panginoon based from His Word. Hindi po tayo entitled na, Lord, have mercy on me. No. Use God's Word. Because this is God's promise. Okay? So itong salmiting ito, kabisado niya ang salita ng Panginoon. In verse 9 at 59, I pondered the direction of my life. No, nakikita ko na yung direction ng buhay ko. Masisira lang. Nakikita ko na ang direction ng buhay ko, mapapahamak ako. Kaya nga, I turn to follow your ways. Kaya nga, nung sinabi niya, Lord, you are mine, alam niya, kailangan siya sumunod dahil alam niya, kapag sinunod niya ang Panginoon, sa kabutihan lang ng salmitang ito. Okay? So sabi pa rin niya, in verse 60, I will hurry without delay to obey your commands. Actually po, sa pagsunod natin kay Lord, kung alam nating tama ang salita ng Panginoon at ang instructions niya, ba't tayo magbabagal? Kung talagang nandyan na tayo sa right path, ba't di pa tayo tatakbo at magmadali? Hallelujah! Kung alam nating tama ang salita ng Diyos at para lang sa atin, we should really to obey ng mabilisan. Hindi yung babagal-bagal. Hallelujah! Praise the Lord. May kausap po ba ako dito? O... Pero ako, gusto ko yung nakapikit eh. Okay? Kasi nagme-meditate yan, ninanamnam. Huwag ka lang mag-ihilik kasi halata. Hallelujah. Pangalawa, to experience the best of God's love with an obedient heart, therefore, obey from obey from the heart cheerfully. Yung masaya ka, kapag susunod ka, masaya. No? Kayo ba kapag may inutusan kayo tapos masaya siya sumunod, di ba nagiging masaya ka talaga? Nagiging kumpleto ang buhay kaysa doon sa inutusan mo tapos dadabog-dabog. No, kasi yung bahay namin up and down, kaya nga po hindi na ako nagpagawa ng up and down, ng bungalow. Kasi kapag magdadabog kami sa utos ng nanay, akit kami sa bahay, padabog, pam!
ilang baitang yon. Talagang marinig mo yung paa namin. Okay? Kaya nga di ako nagpagawa ng up and down. Para hindi ko marinig yun. Baka mag-backfire eh. Okay? Baka sa akin naman gawin. Pero tayo tuwang-tuwa kapag may inutusan tayo, kaagad-agad sumusunod. Amen? Parang walang sumusunod sa inyo. Pero ito, bakit yung amo natin sa opisina, sa trabaho, pag nag-utos, sumusunod kaagad tayo? Kasi ayaw natin mawalan ng trabaho. Hallelujah! Pero ang pinag-uusapan dito, kapatid, hindi lang trabaho, buhay na walang hanggan. Tapos kapag inutusan ka ng Panginoon, tatamad-tamad. Walang tuwa, walang joy sa mukha. No? Meron sa dishwashing liquid, pero sa mukha, wala. Hallelujah! Now, to obey God from the heart cheerfully means obeying God with a happy, willing heart. You're not grudging. Hindi ka sumusunod na masama ang loob o reluctant o nag-aatubili, but you are joyful about doing what God says. Hindi ka nagmamaktol, nag-aatubili, but you are actually all in. Todo, pati bato kapag sumunod. Hallelujah. At masaya kapag sumusunod. Amen. Katulad ni Mary. Kilala niyo si Mary? Hindi yung kapitbahay niyo. Okay. Ito yung sa Luke 1:38. And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be according to your word." Hallelujah. Hindi nag-question dito si Mary na parang sasabihin niya, alam mo, ang inihingi, future ko. Kasi si Mary dito, she's about 14 or 15 years old. Betrothed na siya, sigurado na yung future niya kasi may asawa na magtatrabaho sa kanya. Pero nung kinausap na ng angel, na sinabi niya, ikaw magiging nanay sa laman ng Messiah, hindi siya nagtanong why. Ang tinanong niya, how? Paano? Wala pang sumiping sa akin. Paano ako mabubuntis? Kaya nga, ang sagot ng angel, the Holy Spirit will cover you, hovering you, at you will conceive. Hallelujah. Kaya nga, blessed si Mary. Dahil sa lahat ng babae dito sa lupa, siya lang ang napili. Kaya siya blessed. Hindi dahil pagsilang pa lang niya, blessed na siya. Kaya siya blessed kasi sumunod siya sa ating Panginoon. Hindi niya iniisip kung anong magiging future niya. Ang alam niya, she trusted God. At ang future niya, nasa Panginoon na. Hallelujah. Posibleng mamatay si Mary dito kapag nalaman na hindi si Joseph ang nakabuntis. Ibig sabihin, naging unfaithful siya, nag-cheat siya. Nag-cause siya ng fornication. And during sa mga Hudyo, ang fornication is sentenced to death. Hallelujah. So hindi niya naiisip yun. Ang inisip lang niya, merong Diyos na nag-utos sa kanya. At alam niya, yung future niya, secured sa Diyos. Hallelujah. No, sana ganun tayo. Katulad ni Mary. Hallelujah. Pero nangyari na yung pagbuntis na, huwag kayong mangarap na mabuntis ng Santong Espiritu. Okay? Tapos na yon. Si Mary lang po yun. Amen. Sumunod lang po tayo sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po ba na may dahilan kung bakit yan ang apelido nyo? At bakit yan ang pangalan nyo? Hindi yan nagkataon na diyan ka pinanganak sa pamilyang yan. Ako nga, ang nanay ko, nung bata-bata pa lang po ako, high school, tinanong ko nanay ko, bakit ang tatay ko, ang sinagot nyo at pinakasalan nyo? Sa totoo lang, nanay ko maganda. Yung tatay ko, lalaki lang. May tsura nga lang, pero abstract. Grabe naman. Sabi nila, kamukha ko daw yung tatay ko. No? Kaya di ako naniniwala. Sabi ko, Nay, sana namili ka man lang din kasi nag-aral ka na sa Manila, nandiyan yung mga mulak.
Nung high school po ako, kasikatan ni Aga Mulak. Ngayon, hindi na po siya Aga Mulak. Matanda na eh. Hapon Mulak. Okay? One important thing that we can experience the best of God's love is in giving. Sa pagbibigay. Tingnan niyo po ang pangako ng Panginoon. 2 Corinthians 9, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. No? 1 plus 1. Takot na kayo sumagot eh, no? You can't do the math. Okay? Ay. Kapag few lang, so few crops. Okay? Pag marami, generous crop. Ganun lang po yan eh. In 7, you must each decide in your heart how much to give. No, maging sa pagbibigay. Don't give reluctantly. Hindi yung nag-aatubili. Hindi yun yung urong-sulong ang desisyon. But, or in response to pressure, yung napipilitan lang. For God loves a person who gives cheerfully. Okay. Ito pong pabibigay na to, hindi po, kasi po, mga Pilipino kasi mahilig sa libre, lalo na kapangpangan eh, no? Kaya tuwa ka kapag nagbigay ka, maliit. So, maliit lang talaga ang tutubuin mo. Okay. Sino dito yung tumataya sa wedding? Taas ang kamay. Gusto niyo ba, pag tumaya ka ng wedding, maliit lang ang tatamaan mo? Kaya ka nga tumataya ng wedding kasi malaki yung wala talaga tumataya. Praise the Lord! Hallelujah! Woo! Akala ko may mahuhuli ako eh. Praise God! Hallelujah! Loto! Yung hindi nagtapat na tumatayan ng loto, yung hindi nagtapat ngayon na tumatayan ng loto, hindi na kayo tatama ng loto. So ngayon tanong, sino tumatayan ng loto? Taas ang kamay! Bata lang yun, hindi totoo yun. Okay, wala pa rin. Hallelujah. Praise God. Okay, pero ito, kapag po nagbibigay tayo, ang gusto ng Panginoon, cheerful giver. We give cheerfully. Okay, kapag cheerfully, ibig sabihin may sacrifice yan. Hallelujah. Ba't ang dami nalungkot, hindi na cheerful? Kanina, tuwang-tuwa pa kayo nung nakita niyo ako. Ba't part 2 lang tayo, second point lang tayo, nalungkot na kayo? Pero yung pagsunod sa pagbibigay, buong puso. Hindi dahil maliit. Kasi kapag maliit, talagang buong puso yan. Pero with sacrifice. Kapag nagsasacrifice na kayo, tapos nandun pa rin yung Joel because of Jesus. May pagpapala, tingnan niyo po, sa verse 8. And God will generously provide all you need. Tingnan niyo po yung word and. And. Nanggaling po yan sa verse 7. No, balik mo yung verse 7. For God loves the person who gives cheerfully. In verse 8, and God, because He loves yung nagbibigay with a cheerful heart, and God will generously provide all you need. Generously. Alam niyo yung word na generous? It equates with immeasurably. Na hindi mo masukat-sukat. Hallelujah. Yung pagpapala na inanda sa atin ng Panginoon, yes, meron kang willing heart to give. Pero yung kapalit naman nito, take note, ang kapalit nito, umaapaw na kaligayahan. Hallelujah. Kapag nagbibigay tayo, we use our hands. Tama? Alangan naman pa. Okay, lahat po tayo may kamay. So, ang pandukot po natin, kamay. At minsan, tinatago pa natin, di ko alam kung maliit o malaki. Siguro, humble ka lang, ayaw mong pakita, kaya nakatago. Pero kapag i-bless tayo ng Panginoon, anong gamit ng kamay? Anong gamit ng Panginoon? Di ba kamay din niya? Gaano kalaki ang kamay niya? Gaano kalaki? Kasi laki lang ba ng palad ko? Hindi ba mas malaki ang palad ng Diyos? Dahil siya'y lumikha ng langit at lupa. Hallelujah. Hallelujah. And God
will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Ipoprovide ka ng Panginoon. Gagamitin ka pa ng Panginoon to bless others. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Reniretang, alam niyo yung mga manunuba, gustong-gusto to. Napapakinggan nila yung nag-amen. Mig-amen yun. Lapitan kay Poto. Sabihan ko, mangailangan ko. Hallelujah sa mga gumagawa. Tingnan natin mamaya. Magsumbong lang po kayo pag may gumawa na. Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, willingness, kaya nga po make cheerful o cheerfully. Okay? If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Hallelujah. Hindi ka magugutom pero kakainin mo masasarap. No? Pag sinabing good things of the land, ibig sabihin, kapag mangga, matamis. Pag pakwan, matamis. Maluto. Amen. Kapag santol, bangkok. Hallelujah! Parang ayaw yung maniwala. No, it's God's word. Sabi ng Isaiah, ng Panginoon sa Isaiah, you will eat the good things of the land. No, as we obey God, pagpapalay tayo ng Panginoon. Pero dalawa lang po yan eh. We will disobey, curse. Wala kang kakainin na good things of the land. Pero when you obey God, He will bless you. At kapag nag-bless ang Panginoon, hindi lang basta blessing, umaapaw yan. Siksik, liglig, at umaapaw. Nakakita na po kayo ng pastor ng Calvary Temple na pumayat dahil walang makain? Hallelujah! Nakakita na kayo ng pastor ng Calvary Temple na nag-preach tapos sabi niya, napon ko pamingan. Although ako po, sinasabi ko to pag may nagyaya sa akin kumain. Pastor, kain na po kayo. Ang sinasagot ko, kakakain ko lang kahapon. Kasi every other day lang akong kumakain. Wala namang ganun. No, actually, nung nagsimula po ako naglingkod kay Lord, wala po talaga kaming business. Zero talaga kami sa financially. Zero kami. Dahil tinuturuan kami ng Panginoon. At buti yung binigay sa akin na asawa ng Panginoon, talagang binigay sa akin na mapapangasawa. Naintindihan niya panawagan ko. At naintindihan niya, nasa process kami ng testing ng Panginoon. Nag-apartment kami, $3,000. Dollars? Wow! 3,000 pesos. Ang sahod ko, ang allowance ko sa church, during that time, is 600 pesos a month. Sobra-sobra sa pambayad ng apartment. At meron kaming ref. Ang kauna-una naming ref ay ganito lang kalaki. Kasi yung pisong yelo. O yan, overnight na namin iniinom. Kasi dalawa lang kami. Pero hindi kami sumala sa pagkain. Hindi kami rin sumala sa pagbayad ng apartment. Actually, one day before na pagbayad ng apartment, tinatawagan na namin yung may-ari ng apartment para kunin ang bayad namin. Naging tapat ang Diyos sa amin dahil pinagkatiwalaan namin ang Diyos sa buhay po namin. And praise God, siya yung binigay sa akin ng Panginoon na makasama sa ministry. At hanggang ngayon, kasama ko pa rin siya sa ministry. Hallelujah. At para lang mabigyan kayo kung bakit sinasabi ko kasama ko siya sa ministry. Actually, nung nag-masters po ako ng youth ministry sa Alliance Graduate School, meron kaming subject na youth counseling. Napakahirap. Isang subject lang, 3 units. Youth counseling, napakahirap. Pag-uwi ko, actually, nakaka 2 days pa lang ako nag-aaral doon sa youth counseling. Pag-uwi ko, sabi ko, Han, pwede bang kumuha ka ng masters sa AGS at ikaw kumuha ng Christian counseling? Sabi niya, bakit? Ba't mo naman naisipan yan?
Sabi ko, ang hirap kasi ng counseling. At para matutunan ko rin at mapag-aralan ko rin kung paano nag-iisip mga kabataan ngayon. It did. Nag-enroll po siya ng masteral ng Christian Counseling. At yung mga grades po niya, minamani lang ang 1.5. Nagtuturo pa niyan sa Bright Star. Hindi pa talaga focus. And indeed, sa mga recollections materials po namin, sa mga peer counseling trainings po namin na ginagawa sa mga schools, siya po ang gumagawa. Hallelujah! If you are willing and obedient, meron kang misis na wala ka nang ihingin pa. Hallelujah, mga mister. Sumunod ka lang. Yan ang sekreto. Sunod ka lang kay Lord. Susunod yung misis mo. Mister, kausap ka, huwag kayong makinig, misis. Hallelujah! Parang, ang amen ng mister, parang takot kasi, no? Parang sabi ng pastor, lahat ng mga under sa misis. Sabi niya, sige pala. Ganun pala. Rewind. Sabi ng pastor, lahat ng under sa kanyang misis. Okay, mga mister kausap. Tayo! Nagtayuan, ang dami mga lalaki. May nakita siya, bandang gitna, nakaupo. Okay? Hindi tumayo. Sabi niya, hindi under to. Nilapitan ng pastor. Kapatid, kwento mo nga. Paano ka hindi under? Sabi kasi ng misis ko, wag kang tatayo Hallelujah. Pero, mister, sunod lang tayo. Pagpapalain tayo ng Panginoon, we will eat the good things of the land. Pangako ng Panginoon yan. Ibig sabihin, gaganda ang kalagayan natin dito sa lupa. Promise ng Panginoon yan. Hallelujah. Kaya kung meron kang misis na nasa bahay, hindi na ako nanonood right now, hindi mo pa nasasama sa church, ilapit mo kay Lord. Tapos pag-uwi mo, buhatin mo siya, Lord, kunin mo na. Hindi, biro lang. Hallelujah. Cheerful obedience is not just about following rules. It's about trusting God's goodness and experiencing His blessings coming from His love. No, yan po yung pagsunod ng merong kagalakan sa puso. Then experience the best of God's love with an obedient heart. Therefore, obey from the heart thoroughly. Okay? Sandali lang po. Okay. So, kailangan po, we need to obey immediately. We need to obey with cheerful heart, na nagagalak ka, natutuwa. Kasi nga po, we are servants. So, wala po sigurong servants na wala siyang ginagawa. Gusto niyo po ba kapag nagtatrabaho kayo, wala kang assignment sa boss nyo? Ba't ka pa nagtrabaho? Kaya nga nagtatrabaho ka para ma-enhance din yung skill mo, di ba? Tayong mga Pilipino pa naman, talagang gustong-gusto tayo sa abroad kasi hindi natin trabaho, tinatrabaho natin. Kapag hindi naman tayo sinahuran, nagko-complain. Tinatrabaho mo, hindi naman trabaho. Hallelujah sa mga OFW. Ay, wala pala, ako lang. No? Ang mga Pilipino kasi nag-extra mile. Okay? Pero ito sinasabi, yes, nag-extra mile tayo, but sa Panginoon, kapag po sumunod tayo, may cheerful heart, then all out. Thoroughly. Buong-buo. Todo, pati bato, kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Na wala kang iisipin, na wala kang alalahanin kapag pag sumunod ka sa ating Panginoon. Dahil ang pagsunod sa ating Panginoon, ito lang yung tanging nararapat gawin ng isang anak ng Diyos. Hallelujah. Siya ang ating Ama. Meron po ba dito na anak na inutusan ng kanyang tatay? Meron. Kapag nagtatrabaho na at malaki ng sahod, Tay, halika nga. Ito 2,000, bili ka ng Burger King. No? No? Nay, dali! Ito 10,000, mag-grocery ka. No? Hallelujah! Pero with respect,
Kasi mga magulang natin, sila ang dahilan kung bakit tayo naging magandang at mabuting tao. Hallelujah. Although wala nagturo sa ating mga magulang, pero huwag nyo nang gagayahin. Binabago na tayo ng Panginoon. Amen? Sa 1 Samuel 15, ito po yung kabanata na si King Saul, inutusan ng Panginoon through Samuel na lipunin lahat ang mga Amalekites. Okay? Patayin lahat, walang ititira. Sabi ng 18, and the Lord set you on a mission and told you, go and completely destroy the sinners, the Amalekites, until they are all dead. So, ibig sabihin ng all, lahat. Hallelujah. Di naman katulad ng Kapampangan yan. Pag sinabing all, whole yan eh. Function whole. Yan ibig sabihin niya. Okay. All, lahat. Okay. I-destroy. Ito yung sinabi ni Samuel na pinasabi ng Panginoon kay King Saul. Okay? Na surely ibibigay ang laban yung mga Amalekites kay King Saul. Okay? Hindi siya matatalo kasi pangako ng Panginoon, kapag sumunod siya, tatalunin niya yung mga Amalekites. Okay. Pero, sabi ni Samuel, why haven't you obeyed the Lord? Ba't di ka talaga sumunod? Ba't di mo siya sinunod? Alam na ng Panginoon, ibibigay sa iyo laban. Ba't hindi ka pa rin fully, thoroughly na sumunod? Why did you rush for the plunder and do what was evil in the Lord's eyes? Bakit naging sobrang ganid ka? Ba't masyadong mabilis at masyadong mong kinuha yung kayamanan ng mga, sumugod ka, pero iniisip mo yung kamayamanan ng mga Amalekites. Okay? Pero anong sagot ni King Herod? Sabi ng 20, but I did obey the Lord. Saul insisted. Hindi totoo yan. Sumunod ako. Okay. I carried out the mission he gave me. Okay? I brought back King Agag. O yan. Simula na. Akala ko bang thoroughly na sinunod niya ang utos ng Diyos? Anong utos ng Diyos sa kanya? All. Papatayin. Pero bakit yung king buhay? Hallelujah. Meron ng sariling ambisyon. Okay? Kasi kapag buhay yung hari, meron siyang alliance ngayon. Hari ito. Okay. But I destroy everyone else. Napatay ko lang. Si King Agag lang sa mga tao nandoon, pati nga yung mga baby, pinatay ko eh. Si King lang. Ayan, yung importante pang tao na dapat mawala ang kinip niya. Then my troops, pinagbintangan pa yung mga soldiers niya, brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plunder to sacrifice to the Lord, your God, in Gilgal. Hallelujah. Take note the word, your God. Hindi ba ang Diyos ang nag-utos kay King Saul na patayin lahat? Okay? Tapos ito, mag-o-offer. Pero mag-o-offer siya, hindi sa kanyang Diyos. Kasi the plunder, sacrifice, and to plunder, itong mga sheep, goat, cattle, to sacrifice to the Lord, your God. Ibig sabihin, yung sacrifice niya, obligation na lang. Wala nang pagsunod at pagkakilala sa tunay na Diyos. Hallelujah. Ngayon, in verse 21, but Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifice, or your obedience to His voice? Hallelujah. Ano ba talaga importante? Yung sacrifice. Take note. Kaya po nagsasacrifice sa mga Hudyo para po maging maayos ang ugnayan nila sa Diyos. Mapatawad sa kanilang kasalanan. At kaya po sila sumusunod after the sacrifice para po ipakita na yung gagawin na nila tama. Okay? They will do the right thing na. Kapag obedient na. O pinag-uusapan, obedience. Okay? Pero si King Saul, nag-o-offer na lang siya, pero hindi niya tinatanggap, nagkamali siya. Walang sense. Kaya yung offering na walang buong puso na pagbibigay sa Diyos, walang kwenta. They are worthless.
Hallelujah. Ngayon, eto. Kaya ginawa ito, kaya sinabi niya, i-offer naman sa Diyos mo. Kasi sabi sa 1 Samuel 15 verse 12. Balik tayo sa verse 12. Kung meron dyan. Sabi niya sa verse 12, early the next morning, Samuel went to find Saul. Someone told him, Saul went to the town of Carmel to set up a monument to himself. Then he went on to Gilgal. Bakit siya nagpatayo ng monumento for himself? Dahil sinasabi niya ni King Saul sa sarili niya, siya yung dahilan kung bakit sila nanalo sa mga Amalekites. And to build and to set up monuments, ibig sabihin, you are starting to make yourself God. Dahil yung mga kings na mga pagans during that time, they considered themselves as God, which is idolatry, worshiping idols. Hallelujah? Balikan natin ngayon ang verse 22. Kaya sabi ni Samuel, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offering and sacrifice or your obedience to His voice? Ano ba importante? Okay? Baka sabihin nyo naman, hindi na pala importante yung offering. Basta sumunod na lang. Alam mo, kapag sumusunod ka sa Diyos, nag-o-offer ka. Kasi yung sacrificing, offering at yung pag-worship, hindi yan nagkakahiwalay. Actually, inutos ng Panginoon in the Old Testament, lahat ng mga Hudyo na papasok sa sanctuary ng Panginoon, they have this offering. Huwag kang darating sa sanctuary ng Panginoon empty-handed. Hallelujah. No, baka yung iba, ito pala yung verse. Ang gusto lang ng Panginoon, sumunod. Sabi ng Panginoon, God loves the cheerful giver. Hallelujah. Nalungkot ulit. Hallelujah. Okay, kaya nga yung offering without obedience, walang blessing. Pagpapakita lang. Kaya nga, listen, sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering of fat of rams. Kahit na mag-offer na ka ng mag-offer, kahit gawin mo pang daily yan, ang pinag-uusapan dito, pagsunod sa Diyos. Kaya nga yung mga Hudyo nagsasacrifice dahil nag-face sila sumunod sa Diyos. Pero kung sasadyain mo mag-offer ka lang, pero intentionally, ayaw mo rin, hindi ka rin susunod sa ating Panginoon, that is worthless and walang meaningless, walang kabuluhan. Hallelujah. Amen? Amen? Ang pagpapala nasa pagsunod. Hallelujah. Ang pagpapala nasa pagsunod. Kaya sabi ni Samuel kay King Saul, rebellion is as simple as witchcraft. Alam niyo, yung pag nahuli kang medium or witchcraft, stone to death ka during that time. And stubbornness, as bad as worshiping idols. Parehas na negative. So, because you have rejected the commands of the Lord, He has rejected you as king. So, alam ng Panginoon yung motibo ng puso mo. Kapag nire-reject mo ang Panginoon, ire-reject ka rin niya. Kapag hindi mo sinunod ng Panginoon, hindi ka rin pagpapalain ng Panginoon. He knows your heart. Alam ng Panginoon ang puso natin. Kaya nga yung real worship, it's a willingness to surrender everything sa ating Diyos. Hallelujah. Na kahit, alam niyo, meron akong kasama sa CU. Hindi siya, tayo nito, sa kalakaran ng mundo, hindi siya sumama. Actually, he is actually working with bookkeeping sa mga accounting firm. Meron siya. Pero alam niya, sabi niya, ako pumipila ako pag nagbabayad sa BIR. Kahit maghintay ng matagal. Kasi alam ko naman yung inuuna nila, yung mga may padulas. Kaya nga tatanungin ka niya, gusto mo na matuwid na tax payment o hindi? Hallelujah. Pero pinagpapala ng Panginoon. Meron din akong kasama sa CU.
Because of his integrity, iningatan niya yung pagiging Kristiyano niya. Niyayapak-yapakan ng ibang mga kasama niyang supervisors dahil hindi siya graduate ng college. Pero ngayon, ang hawak niya ang Pampanga, Bataan, Bulacan, at may sariling kasakyang coaching Vios na hindi graduate, pero mas mataas ang kanyang position. Because of his integrity. Yung gasolina niya, yung tama lang. Hindi siya nagpapagas para sumobra at mangkupit. Dahil siya naniniwala siya sa lahat ng kanyang galaw, ang Diyos ang nakakakita. Hallelujah. Hallelujah. Amen? So yung rebellion na sinasabi at yung stubbornness is actually a direct disobedience sa ating Panginoon. Hallelujah. So to experience the best of God's love is to obey Him thoroughly from the heart. Partial obedience is still, ulitin ko, partial obedience is still disobedience. So to experience the best of God's love with an obedient heart, we must to obey from the heart immediately. We must obey from the heart cheerfully. And we must obey from the heart thoroughly. So to experience the best of God's love, obey right away with a willing heart all the way. All in, pati bato. Alam niyo kung kaya naisulat ni David yung Psalms 23 verse 6? Bakit sigurado siya nung sinabi niya, surely the mercy or the goodness, the unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Bakit sigurado si David dito? Because of his relationship with God. Nag-o-obey siya sa kanyang shepherd. Kaya nga, nung sinabi niya sa verse, surely, sigurado to. Hindi ako mawawalan kasi yung kabutihan ng Panginoon, yung kanyang unfailing love, will pursue. Ibig sabihin, hindi tayo tatantanan sa kabutihan at pagpapala ng Diyos sa buhay natin all the days of our life. Hindi tayo tatantanan ng Panginoon. Ito pa pinakamaganda. And I will dwell in the house of the Lord forever. And I will live forever in the house of the Lord forever. Why? Because we obey God with all our hearts, cheerfully and thoroughly. Sa totoo lang, kapatid, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, biyaya ang kaloob. Hindi lang biyaya dito sa lupa, pinamaliit na pagpapalam, Panginoon, ng pagpapalam material dito sa lupa. Pero higit yung pagpapala na makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Take note, may hangganan ang buhay natin dito sa lupa. Hindi natin alam kung kailan. Pero sa ating pagsunod, sigurado, ang pangako ng Panginoon that we will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Shall we all stand? Hallelujah. Sana at nawa sa ating pagsunod ay nakasalalay, nakabase kung paano natin kakilala ang ating Panginoon. At sana naisin pa natin, mas makilala pa natin ng Panginoon para mas patuloy po natin siyang masunod sa buhay natin at mabigyan papuri at pagsamba sa bawat pagkilos at paggawa natin sa buhay natin. Hallelujah.